po, no? So, ito po yung team natin, no? So, pwede nating baguhin, no? So, example is itong blush pink, no? So, pag pinili natin yan, tapos na-reload natin yung system, magbabago po yung kulay niya, no? So, mag-a-apply siya. So, ito po, nakita niyo po, nagbago yung system natin. So, ganito lang naman po siya, no? So, ipipill out lang natin itong details. So, lagay po tayo ng example. 1, phone number, email. So, ito pong email, mag-automate po ito na magsisend po tayo dito ng confirmation email. Then, makaka-receive din po kayo ng booking email. Then, service. Ito po natin, for example, haircut. Then, date. So, si client po magpipill out nito, no? Kasi ito po yung sinasabi ko kanina, na meron po tayong maximum number lang na kayang i-accommodate dun sa service na pinili. At tulad nito, haircut, dalawa lang yung ginawa natin. Kaya kapag yung oras na ito, pag nakadalawa na sila, so, hindi na siya pwedeng i-book. So, 7, gawin natin. So, ito po yung walang booking na. Yung booking tong dinedemo natin sa inyo. So, pag kinlik nila yung confirm booking, so, nandito yung tally ng payment summary. Then, confirm booking lang. Okay, yun na po. Thank you, your booking has been confirmed. Information email has been sent to your email address. So, okay na po yung booking natin. Check natin dun sa email kung naka-receive ba tayo ng booking. So, ito po, no? Na-receive natin yung booking. So, lalagay po dyan yung confirmation. Then, ito po yung message sa ating booking. Naka-itemize din po yan. So, ganun lang po siya gumagana. Then, balik tayo dito sa ating booking. So, after po natin mag-book, automatic po siyang mapupunta dito sa ating Google Sheet. So, ito yung pinakang database natin. So, pag check natin dito sa bookings, nakikita po natin dyan. Ito po. So, 1. Then, nandyan po lahat yung booking details niya. No? Nakikita po natin dito. Then, pwede po natin itong example dun sa day, sa araw na yun. No? So, pag dumating na si client, open lang natin itong open search modal. Tapos, pwede natin hanapin yung booking ID niya. No? So, papakita ni client kung ano yung booking ID niya. No? Tapos, lalabas po siya dito. So, nakalagay po dyan yung details ng booking niya. No? Pangalan, contact number, email, kung anong oras yung booking niya. Tapos, yung proof of payment, kapag may payment siyang binigay, no? Lalabas din po dito yan. Then, sa pending, ito po yung action status. No? So, pag dumating si client, itatag natin siya as confirm. No? Kasi i-update lang po natin yung action. Then, mag-update din po siya dito sa ating sheet. No? Magiging confirm siya. So, ibig sabihin is dumating na si client, confirm na yung booking niya. Then, kapag completed na po yung booking ni client, tapos na. So, lalagay lang natin completed. So, ganun din po dito sa kung cancel, hindi siya lumitaw. So, hindi pumunta yung nag-book, cancel, no? Kung refunded. Ano lang po. So, completed. Update lang po natin yan. Then, mag-update po yung ating sheet. No? So, makikita niyo is completed na po siya. Then, meron po tayo ditong dashboard. So, makikita po natin kung ilan yung booking natin ngayong araw. Yung paparating na booking, upcoming, yung total revenue po natin. Makikita rin po natin dyan. Cancel. Then yung ating overview ng daily revenue, services, tapos yung booking today. So, ngayon naman po, ipapakita ko sa inyo yung merong booking payment. So, i-click lang natin itong yes, switch natin to yes. Tapos punta tayo dito sa ating booking website. Reload lang natin. Ito po, no, mapapansin nyo, meron siyang reservation fee na 10%. So, kung nag-book po ulit tayo, example po natin is si Maria. So, magpapapedicure po siya. Then, select lang tayo ng date, 28. Time, sample is 10 a.m. Then, confirm booking. Then, may lalabas po dyan. Ito po, no? Please choose your preferred payment method for GCash or bank transfer. Tapos, nag-click po nila yan. No? So, pwede sila magbayad ng booking. Tapos, proceed payment lang po. Tapos, mag-upload po ngayon sila ng proof of payment. No? So, mag-upload lang po sila dyan. So, mag-example lang po tayo rito. No? Kahit ang example po. So, upload tayo. Then, click po natin yung submit booking. Then, pa-process po siya. So, hintayin lang po natin kasi nag-upload siya ng file. Then, yun na po. Process na po yung booking. So, pag check ulit natin dito sa system, makikita natin sa bookings. So, ito po si Maria. No? Nag-book na po siya. Then, dito po sa proof of payment, nakita po din natin dito. So, nakita natin yung proof ni client kung nagbayad ba siya para ma-check din natin. Tapos, ito po sa inyo, mag-notify din sa email ninyo yun, yung booking niya, then nakita nyo rin po yung payment niya. So, pag check natin dito sa search modal, yung booking ni Maria. So, ito po natin. So, pwede po natin makita yung in-upload niyang proof of payment. No? So, pwede rin natin siya ma-confirm pag dumating na. And ito po yung action natin, no? Kanina.